Magandang araw po sa ating mga kapatid sa Logos Bible Baptist Church. It's been a while na since nang huli tayong nagkita at napakarami na pong nangyari, and in fact we already missed 2 Sundays na hindi po tayo nagkakatipon sa ating regular Sunday service, At malaki na po ang naging epekto sa atin, bilang church, bilang individual, mga kapatid. Malaki na po ang naging epekto nito sa atin, itong salot na nangyayari o itong epidemya na nangyayari ngayon, mga kapatid. In fact, kinakalungkot nating ibalita na isa sa mga tinitingalang pastor dito sa norte, dito sa Luzon, ay pumanaw at suspected dahil po sa COVID-19, nakita po yan ni Brother Robert at saka ni Brother Toto nung kami po ay nasa National Baptist Day. Si Pastor Kizon, siya pong pinakamaraming dinalang mga tao na umattend po sa National Baptist Day doon po sa Mall of Asia sa Mall of Asia. Siya po ay pumanaw, In fact, tayo po ay nagbibilang na ng mga lingkod ng Diyos na tinamaan ng COVID. Meron na pong 3 na mga pastors na namatay at ang 2 doon ay tiyak na nadali ng COVID, So mga kapatid, para sa atin ito po ay pagsubok, sapagkat nakikita natin na parang sinasabayan ng diablo ang epidemyang ito para po siya ay maghasik, maghasik ng gulo at maghasik ng takot sa churches. Pero wag nating hayaan, mga kapatid, na siya po ay manalo at manaig sa sitwasyon ito at gamitin ng diablo ito, ng kalaban, para tayo po ay manghina at tuluyan pong mawala. Bagkus gamitin natin ito na pagkakataon na tayo po ay lalong lumapit sa Panginoon, So dito po, mga kapatid, ang atin pong babalikan ng ilang mga punto na atin na pong napag-aralan noong nakaraang mga buwan. Dito po tayo sa Book of Acts. The title of our message this time, mga kapatid, is God can turn our trials into triumph. God can turn our trials into triumph. Lahat tayo ay nasusubok. In fact, yung iba sa atin ay lalo na yung umaasa sa pang-araw-araw na sahod at pang-araw-araw na kita. Marami na pong ngayon ay naghihikahos at kapos na sa pangangailangan, kaya matindi na po ang ating higpit ng sinturon, mga kapatid, Pero titingnan natin, pasalamat po tayo at pinupuri natin ang Panginoon na kahit gaano man kalala ang nangyayari sa mundo, mga kapatid, tayo po ay mayroong Diyos na malalapitan at mayroong Diyos na kung pwede nating idaan sa panalangin ng ating mga pinagdadaanan. Sa Acts chapter 8, verse number 1, down to verse number 8, and Saul was consenting unto his death. And that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout regions and Judea and Samaria, except the apostles. So titingnan natin, siguro yung iba nag-iisip na tayo ay nasa pagsubok dahil pinagbawalan tayo ng gobyerno na magkaroon ng pagtitipon, Pero tandaan natin, mga kapatid, wala po ito sa katiting, Wala po ito ikumpara, mga kapatid, sa pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Sila po ay pinagpapatay. Tayo po ay ang mga tao po ngayon ay maaring namamatay at namamatay, mga kapatid, pero dahil sa sakit. Pero dito, mga kapatid, dahil po sa utos ng authority, So sila po ay nagkalat mga kapatid, dahil po sa pagsubok. In verse number 2, and devout men carried Stephen to this burial, and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc at the church, entering every house, and hailing men and women, committed them to prison. Therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Yan po ang ating text verse sa gabi pong ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amin pong pinapasa iyo ang aming kalagayan ngayon. Lord, ikaw na po ang bahala, at maaari, Panginoon, ay hawiin mo na ang epidemyang ito at itaboy na po sa malayo. Panginoon, alam po namin na makapangyarihan ka
at walang imposible sa iyo. Ganun pa man sa amin pong paraan upang makapagtitipon, Panginoon, at makapag-aral ng iyong salita, aking pong dalangin na matuto kami at meron kaming pagkain pang espiritual na magsusustain sa amin. Salamat po sa platform ng social media. Maraming mga pastor ay mapakinggan namin ang kanyang mga preaching, at gayon din ang amin pong pag-aaral ay maaari namong idaan dito at kami po ay makakakain pa rin. Nawa, Panginoon, pagkatapos ng pagsubok na ito, kami po, Lord, will emerge victorious, Panginoon, at lalo kaming maging matatag at maging lumago po ang aming buhay Kristiyano dahil po sa pagsubok na ito. At patutunayan namin, Panginoon, sa iyo na kami po ay naniniwala sa Diyos na makapangyarihan na kaya pong pigilin kahit ang epidemic na ito. Lord, I pray that you will bless the message as we listen from it, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No? So, mga kapatid, makikita natin na matindi ang pagsubok ng church na ito sa Jerusalem. No? Una, meron pong isang young man, young lawyer, by the name of Saul, na siya pong may authority para i-persecute, no? ang church. So makikita natin in verse number 1 and verse number 3, we see the trials, no? The trials of the church at Jerusalem. In verse number 3, no, makita mo diyan, as Saul, he made havoc of the church in entering into every house and halting men and women, committed them to prison. No? So salamat tayo, hindi pa naman tayo makukulong pagka tayo ay nakikita, no, na nagtitipon. Pero mayroon tayong kasamang pastor diyan lang sa Bagumbong, no? Speaker natin yan minsan sa ating anniversary. On the other Sunday, sila ay nagtipon. Pagkatapos ng kanilang service, may mga pumuntang mga sundalo naka-uniforme at tinatanong anong ginagawa nila. At sinabihan silang wag na nilang gawin muli yun, no? Pastor Joel Atayan. So, mga kapatid, dito makikita natin ang persecution na pagsubok nila mayroong social approval. Salamat tayo, hindi pa naman tayo humantong sa ganun, no? Na pinagkakaisahan ng simbahan para hindi matuloy at hindi natin magawa ang ating practice bilang pagsamba sa Panginoon. Pero dito makikita natin na mayroong approval, mayroong consent, ano? The word consent in verse number 1, tingnan po ninyo. Sa Acts chapter number 1, verse number 1. And Saul was consenting unto his death. The word consent means to give hearty approval. So may pahintulot ang persecution nila. May pahintulot sa authority, may pahintulot sa government authority, may pahintulot sa ecclesiastical authority, mga kapatid. So sila po ay persecuted, no? These were the trials of their faith. Ito po ay pagsubok sa kanilang pananampalataya. At makikita natin, mga kapatid, yan po ay nasusulat sa Biblia, na tayo mga mananampalataya, pag tayo namuhay na makadiyos sa Panginoong Jesucristo, asahan natin na mayroon pong persecution. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kang magtaka kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon at mayroon kang persecution, sapagkat ayaw ng dyablo na ikaw ay lumago. But in fact, ngayon, ang isa sa mga apektado, mga kapatid, na institusyon ay ang simbahan, no? Pero sabi ng gusto ko rin ding banggitin sa inyo ang verse na ito. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse number 1 Corinthians chapter 10 verse number 13, there hath no temptation taken you but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all that ye are able, but will with the temptation also make way to escape, that ye may be able to bear it. Akala natin, ito ay unique at first time, no, sa ating kasaysayan na tayo dumanas, no, ng ganitong pandemic. Pero kung babalikan mo sa kasaysayan, lalo na tayo ng mga Bible student at nag-aaral ng mga great preachers, even Martin Luther sa kanyang panahon, lalo siyang nakilala at lalo siyang hinangaan dahil ng panahon ng Black Plague, no? So, kasagsagan ng kanyang pangangaral, maraming mga simbahan nagsara. Pero ang kanyang ginawa, mga kapatid, siya po ay naging frontliner, no? Siya po ay nag-asikaso sa mga nagkakasakit ng Black Plague na yan doon sa Germany.
Ganon din si Dwight L. Moody or D.L. Moody, mga kapatid. Yung Spanish flu, kasagsagan po yun sa panahon na naging kasagsagan po yun nung panahon na si D.L. Moody ay isang evangelist. At in fact, doon po nauso ang outdoor meeting, open air meeting, sapagkat pinagbawalan sila na magtagpo sa church dahil nga ang word na flattening the curve ay dati na po yung ginamit, no, nung minamanage nila at nilalabanan nila ang Spanish flu, no, nung mga na 1800s, mga kapatid, patawid po sa 20th century or 19th century to 20th century, mga kapatid, nilabanan po ng Spanish flu na yan. In fact, hindi po naging hadlang kung titingnan mo sa kasaysayan ng ating ng church at ng Christianity, hindi po naging hadlang ang pandemic, particularly doon po sa Spanish flu na yan. No, natakot ang maraming mga simbahan nagsara dahil pinagbawalan sila ng gobyerno, lalo na sa Amerika kung babasahin mo. Pero nangyari, mga kapatid, nawala nga sila ng pagtitipon. Napilitan silang magtipon sa labas dahil bawal ang closed door meeting. Nag-open air meeting sila. Ang resulta po nito, mga kapatid, may mga nakaschedule ang mga simbahan ng mga revival sapagkat gusto nilang i-revive mga Kristiyano. Pero ang nangyari, pagkatapos sa pandemic, kinancel na nila ang mga revival na nakaschedule sapagkat uhaw na ang mga tao at mga tao ay revive na sapagkat nung mga panahon na hindi sila makapagsamba, nagkaroon sila ng uhaw, nagkaroon sila ng gutom at matinding pagnanais sa pakikinig ng salita ng Panginoon at pagdalo sa mga gawain na tungkol sa Panginoon, mga kapatid. Nawa, tayo po, mga kapatid, ay matuto, no, sa kasaysayang ito. In fact, sabi diyan, hindi ito bago sa atin. Bago siguro sa atin dahil first time sa ating lifetime, pero pag titingnan natin, marami ng mga simbahan, marami ng mga henerasyon ng mga Kristiyano na dumaan sa ganitong pandemic, mga kapatid, pero sila ay nakatawid at biniyayaan ng Panginoon. Sabi ng Bible, tandaan po natin, sabi niya, walang pagsubok na darating sa inyo na hindi nadanasan sabi niya, such as common to man. Pero ang Diyos ay matapat, God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all that you are able. Alam ng Diyos na ang pagsubok na ito binigay sa atin sapagkat alam niya na ito po'y malalagpasan po natin. No? Hindi tayo tatalunin ng pagsubok na ito, bagkos, mga kapatid, patutunayan ng Diyos sa atin na sapat ang kanyang biyaya dahil sa mga pagsubok na ito. No? Kung sabi diyan, mga kapatid, that ye are able, but with the temptation also make way to escape, that ye may be able to bear it. No? Huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot sapagkat lalagpas pa yan, mga kapatid, lilipas po ang mga pagsubok na yan. Ano pang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse number 12? Sabi niya, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So makikita natin that the church at Jerusalem, mayroon po silang trial. Ang kanilang trial ay sila'y pinagpapapatay, sila'y pinagpe-persecute, sila po'y inuusig. Ngayon, ang ating trial, hindi po tayo makakapagtipon dahil sa sakit. Hindi dahil takot tayo na magsama-sama, kung hindi iniiwasan natin na magkahawaan at tayo po'y tumutulong sa ating pamahalaan upang labanan ang karamdamang ito. Ano? So, unang-una, makikita natin the trial has a social approval. Ito po ay mayroong consent ng authority. Pangalawa, the trials touch every Christian home. No? Nakarating po, mga kapatid, sa bawat tahanan, no, ng mga mananampalataya sa mga panahon na yon ang pagsubok na ito. Anong sabi ng Philippians chapter 3 verse number 6 to 7? Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law. It is Paul, mga kapatid, dinidescribe niya ang kanyang katayuan bago siya naging Kristiyano. Sabi niya, blameless. But the things which were gained to me, those I counted loss for Christ. In Acts chapter 22 verse 4, and I persecuted his way into death, binding and delivering into prison both men and women. Bago ko makalimutan, mga kapatid, prayer sana natin ganito. Ngayon, hindi tayo makakapagtipon dyan sa bahay. Ini-encourage natin na tayo po magpalit ng damit at sa oras ng pagsamba, sikapin natin makapagsamba. Kahit walang internet, basta oras ng pagsamba, patayin natin ng TV, no? At ilaan natin sa panalangin at pagbasa ng salita ng Panginoon at magpurit at pagsalamat sa Panginoon. Bakit?
Marahil meron kang mga member ng tahanan na hindi pa ligtas. Marahil meron kang kasama sa bahay at mga pamilya, mga kapatid na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito na ang pagkakataon. Ipakita mo, mga kapatid, na hindi titigil ang pagsamba ng Kristiyano kahit na mayroong pandemic na nangyayari. No, gagawin natin sa bahay, magsamba pa rin tayo, umawit pa rin tayo, magpuri pa rin tayo, manalangin tayo, lalo na sa oras, mga kapatid, na alam natin na oras ng ating pagsamba sa simbahan. No? Oh. Number 2, and last. Number 1, the trials of the church at Jerusalem. Number 2, the triumph of the gospel message. Ano nangyari? Nung sila ay pinersecute, sila po'y nagkalat. Now, itong gusto kong puntuhin. Makikita natin ngayon, maraming mga simbahan, empty ang kanilang mga upuan. Siguro sa unang tingin, tinitingnan mo, the pews are empty. In negative way, yung titingnan mo na ang mga chairs are empty. There's no members, there are no attendees. Pero sa isang banda, pagka ang mga sundalo, ikumpara mo ito sa mga sundalo at mandirigma, pag ang mga sundalo wala sa barracks, nasaan sila? Sila po ay naka-disperse. Sila po ay naka-operation. No? Ibig sabihin, sila po ay nakikipaglaban. Hindi sila natutulog, hindi sila nagpakalat-kalat, kung hindi sila po ay may tinututukang gawain at sila po ay naka-disperse. Yun po ang nangyari. Dahil sa persecution, sila po ay kumalat. No? Ano po sabi dyan sa verse number 4? Verse number 4. And Philip went down to the city, verse 4, therefore they were scattered abroad everywhere, what? Preaching. Na kaya mga kapatid, i-encourage natin ang bawat isa na kasaan man tayo nandoon, ano man ating ginagawa. Ipagpatuloy natin ang pagbasa ng salita ng Panginoon, pakikinig sa mga preaching, lalo na sa oras ng pagsamba. 9:30 or 10:30 ang worship service natin sa church. Dapat 10:30, wala tayong ibang ginagawa. Hindi naman ay ibang araw na ito dahil lang may COVID eh. Hindi naman ito naiiba sa araw ng pagsamba natin. Dapat ang linggo, mga kapatid, araw pa rin at oras ng ating pagsamba. They scattered, sabi niya, preaching the word. So makikita natin that their trials was turned into triumph. Bakit? Siguro sabi ng Panginoon, hindi kayo, ayaw nyo, gusto nyo magkumpul-kumpul sa simbahan. Sabi ng Panginoon, sige, hayaan nating magkaroon ng persecution para kayo ay mataboy o magkalat o makalat. Pero saan man sila mapunta, dahil mahal nilang Panginoon, sila po ay nangaral ng salita ng Diyos. So makita natin, the messengers were scattered because of this trial. Siguro sa akala ng dyablo, dahil kalat na sila, ay wala nang simbahan, hindi na sila makakapagsama-sama, hindi na sila makakapagpalakasan. Nagkamali siya. Sapagkat saan man nandoon, saan mang tahanan tumuloy itong mga mananampalatayang ito, hindi natigil ang kanilang pagsamba. Nagsamba sila sa kanilang mga tahanan, tinupad nila ang kanilang tungkulin, ginawa nila ang pribilehiyo na binigay ng Panginoon sa kanila, magsamba at magpuri sa Panginoon, at kahit saan sila nandoon at saan man sila mapunta, saan man sila nakarating, dala-dala ng salita ng Panginoon at nangangaral sila ng salita ng Panginoon. So the messengers were scattered. Sabi sa Philippians chapter 1 verse number 12, but I would you should understand, brethren, that things which were happened unto me have fallen rather into the furtherance of the gospel. Nasa na masabi natin ito sa ating sarili, na ang COVID ay nangyari para lalong lumaganap ang salita ng Panginoon. Nakikita natin yan, even in the communist country of China. After the COVID, mga kapatid, doon po sa Wuhan, hinahayaan na nilang maglakad sa kalye ang mga mangangaral, ang mga Kristiyano, at mamahagi ng salita ng Panginoon. Ano pa sabi ng Matthew chapter 10 verse 23-24, but when they persecute you in the city, flee ye into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over to the cities of Israel till the Son of Man become. The disciples is not above his master, nor the servant above his Lord. Sabi ng Panginoon, pag kayo ay pinersecute sa city, pumunta kayo sa ibang mga lugar. God's plan has always been for the gospel to spread beyond Jerusalem. So gagawin natin,
Hindi dapat ang pagsamba at ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagpuri sa Panginoon, hindi lang nakakontain sa ating church building. No? Kahit nasa bahay tayo, basta oras ng pagsamba, dapat tayo ay magsamba. In this situation, we see that God even used persecution against the church, mga kapatid, so that the believers will move across the region. And everywhere they went, they preached the message of Christ. Ginamit niya ang pagsubok ng pag-uusig upang sa gayon, mga kapatid, kahit saan man sila mapunta, saan man sila makarating, mga kapatid, sila po ay nangaral ng salita ng Panginoon. So the message was scattered. The messenger was scattered. Number two, the message was sent with the messengers. Of course, sa mga mensahero, na-disperse sila, mga kapatid, pero nadala nila ang mensahe. No? 1 Corinthians chapter 1 verse 21 to 23, for after that in the wisdom of God, in the world the wisdom of not of God, it pleased God for the foolishness of preaching to save them that believe. For the Jews required a sign, and the Greeks seek for wisdom, after wisdom, but we preach Christ crucified, and to the Jews a stumbling block, and to the Greek it is foolishness. Ano? So the message was sent. So I hope hindi tayo tumigil, no? Sa pagsamba. Mga yung people nakakatuwa, no? Shout out. No? Parang salitang influencer, ano? Shout out dahil nakikita natin na kayo nagpe-prayer meeting kayo sa inyong group chat. Bakit hindi natin magawa mga adult yan? No? Last, the ministry was multiplied. So sana magkaroon tayo ng small group, ano, sa ating mga tahanan. Kahit 2-3 kayong Kristiyano sa bahay, gawin yung small group yan. Mag-isa ka lang, simulan mo, mga kapatid, sa mga kasama mo hindi pa mananampalataya. Dadami tayo. Sana ang prayer natin ganito, matapos ang COVID na ito, ang magiging bunga nito, na isa sa mga kasama ko sa tahanan, madadala ko sa simbahan. Pwede ba yun? The ministry was multiplied. Philip went to Samaria. Pangalawa, Philip preached Christ. The people received his message. Mga kapatid, uulitin ko po, kahit na ang pagsubok ng pandemyang ito, even this trial, we call it trial, but may I say that God can turn this trial into triumph. Huwag tayong patalo. Huwag tayong susuko. Anong ibig kong sabihin? Huwag tayong tumigil. Magsamba tayo sa Panginoon kahit nasa bahay. Bakit? Pag hindi ka nagsamba, talo ka na. Alam mo yun? Kaya magpuri tayo at magpasalamat sa Panginoon. Dahil kahit na gaano katindi ang pinagdadaanan natin, He can always turn any trial into triumph. I hope you can say that tonight. I hope you can say that, mga kapatid, in your own life, na ikaw ay naging mabuting Kristiyano lalo at malapit sa Panginoon dahil sa mga pagsubok. Tigil nyo muna yung mga ginagawang iba. Yung iba, nagpapalipas oras. O gagawin nyo ganito. Wala kayong magawa, wala kayong ginagawa, download kayo ng Bible na may audio. Sabihin ko sa'yo, pagkatapos ng quarantine na ito, tapos mo ang Old and New Testament, iba sa inyo. Hindi pa nababasa ang Bible cover to cover. Huwag mo nang gumawa. Huwag mo nang maghanap ng ibang pagkaabalahan. Huwag mo nang itutok doon sa e-games. Walang mabuting idudulot sa atin yan. I-download mo yung Bible. Lagay mo sa tenga mo dyan. Akala na iba, may ginagawa ka, pero yun pala, nakikinig ka ng Bible. Maging accomplishment mo man lang. Gawin natin accomplishment natin na natapos ang COVID, natapos ko rin ang Bible. Pero mo buong maghapon wala kang ginagawa, lagay mo na sa tenga mo yan, yung Bible, audio Bible. Pakikinggan mo ang salita ng Panginoon. Kung natatamad kang magbasa, at least kahit paano napikikinggan mo, may napipick up ka roon. Sabihin ko sa iyo, matatapos mo ang Bible pagkatapos ng COVID, at least accomplishment na yan. Kaysa sa maghanap ka ng ibang libangan. Baka pagkatapos ng COVID, karnal ka na. So mga kapatid, sana this trial can be turned into triumph. Huwag kang ma-depress, huwag kang matakot. God is still in control. God is still in control. So, tuloy tayong manalangin. Patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Patuloy natin ipag-pray na sana
Kanina ako'y natutuwa, no, na maganda ang development. Bakit? Sunod sa dalawang magkasunod na araw, mababa, 300 pataas ang mga infected. Pero kanina mukhang nasa 70 lang. Ibig sabihin, sana magtuloy-tuloy ng pababa. Kasi kahit sabihin mong nagkaroon na sila ng maraming capacity to test, kung pababa naman ang pababa, ibig sabihin gumana ang quarantine. Ipag-pray ninyo, alam ko, gusto nyo nang bumalik sa trabaho. So ipag-pray natin na tumigil na itong quarantine na ito. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin na sana nakontrol na ang sakit at hindi na kumalat. Sana hindi na sila dumami. Kaya kung titingnan mo, yung mga maraming nabibilang na yon, mga kapatid, nung nakaraang mga araw na umabot na tayo sa 2,000 plus, kanina umabot na tayo sa 3,000. Kung titingnan mo, babalikan mo 5 to 14 days, baka backlog pa yun nung hindi pa tayo nakapag-test, nung hindi pa tayo nakapag-quarantine. Ngayon nung naka-quarantine na tayo, sana na-contain na ang virus at gumaling na yung ibang may mga karamdaman, at yung mga nagpa-test, sila na lang at hindi na sila nakapanghawa dahil na-control, nakita at na-identify na kung saan sila. So i-pray natin na yun, mga kapatid, gumana ang quarantine. At ipag-pray natin, ako, sinadya kong magpalista doon sa social assistance, mga kapatid. Pero kung hindi ko makakailangan, itutulong ko ito, ipamimigay ko ito, sa mga higit na nangangailangan. Magtulungan po tayo. Salamat. May nakita tayong ilang mga kaanib natin na naghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Pagka tayo may sobra, maghatid po tayo. Salamat pala, Jofred, sa hinatid mong chocolate na paborito ni Eunice. Alam mo, paborito niya ito. Kung hindi ko pipigilan, nakakailan siya pa sa kain ito, Kaya salamat, At patuloy tayo mag-pray na matapos na po ito. Pangalawa, ipag-pray natin si Gladys, sa France ay mahigit 80,000 ang infected, mahigit 4,000 na ang namatay, at halos araw-araw libo-libo ang naidadagdag sa kanilang positive cases. But she has to work, wala siyang magawa. Ipag-pray natin na proteksyonan siya ng Panginoon. Ipag-pray natin ang mga natenga nating mga kaanib, si Brother Robert. Ipag-pray natin na ma-avail po nila ang assistance ng Dolly, sila Brother Victor, yung mga small, irregular, non-regular na mga nagtatrabaho, sila Piogo, yung mga driver na yan, sana matanggap nila ang assistance galing sa Dole. So pag-pray po natin yan, kasi alam natin na sila ay tumatawid araw-araw gamit lang doon sa araw-araw na nilang kinikita. So imagine mo, isang araw hindi bumiyahe, 1,000 mawawala, hindi lang 1,000, 500 pataas ang mawawala. So ilang linggo na tayo, naka-3 linggo na tayo. So imagine, saan kukuha ng pagkain kung, mga kapatid, kung tatagal pa ang ating kalagayan ito. So i-pray natin na matapos na po ito. Si Sister Gladys, ipag-pray nyo. Sister Karen, ipag-pray natin. Si Aldrin, ipag-pray natin, nasa Dubai. Si Brad Peter, ipag-pray natin sa Japan, para magla-lockdown din yung Japan. Ipag-pray natin si John Estribor. Hindi natin member yan, pero kapatid yan ng aking asawa. Ipag-pray natin. Siya po ay nasa Qatar. Ipag-pray natin si Romel. Ipag-pray natin yung mama ni RJ. Ipag-pray natin si Arboy, kapatid ni RJ, nasa barko. At ipag-pray natin, mga kapatid, si Rodolfo Librilla. Ang kasama niya sa cabin nag-positive. Siya ay nagtatrabaho sa luxury liner. Ang kasama niya sa cabin nag-positive, na-isolate siya ngayon. Ipag-pray natin na sana hindi siya mahawaan ng sakit. Kaya yan po, mga pag-pray natin. Ipag-pray natin yung mga pangailangan natin sa church, na patuloy na mapunan at patuloy na tumulong, mga kapatid, ng bawat isa para magatupad natin ang ating tungkulin sa ating upa. So, ganun, lahat po, mga kapatid, na maalala natin sa prayer, ipag-pray po natin. Now, ang mensahe, simple lang. Every trial to ilapit natin sa Panginoon can be turned, God can turn the trial into triumph. I hope na makakapagkwento tayo ng tagumpay na nagawa ng Diyos sa atin pagkatapos ng quarantine na ito. At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli
na makapag-aral na yung salita. Salamat na hindi pala kami ang una na nakaranas ng ganitong pagsubok. Meron po mga Kristiyano na nauna sa amin na mas matindi at higit pa ang kanilang napagdaanan. Ngunit Panginoon, tinawid mo sila at your grace was sufficient to them and you were able to bring them through the trials, Panginoon, at matagumpay po sila. And Lord, kami, Panginoon, ay pagpalain mo po. Lord, we commit to you everything. We commit to you my wife and every members of our family sa church, that you continue to protect them, supply for their needs, sustain them, Panginoon. I commit them to you in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Marami pong salamat. Kita-kita tayo pagkatapos ng COVID. Pag-pray natin na matapos na po ito.